malayang makakilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at sa bawat isa sa amin. Tulungan po kami na buksan ang aming puso't isipan sa mga salita mo na aming marinig sa umagang ito. Dalangin po namin na tulungan kami ng banal na Espiritu na ito po ay aming maunawaan at patuloy na maisapamuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos ang gawain mong ito. Ito po aming dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. 3 punto lang po ang nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Unang punto, their people responds to the message. Kalawa, Peter responds to the people. At yung ikatlo, the people spiritual community. Dumako po tayo sa unang punto. The people responds to the message. Dito po sa ating tekstong binasa ay sa verse 37 ay may sinasabi rito na nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito. Na mga oras pong ito, si Apostol Pedro ay nagpipreach na po. So, matapos po na matapos po na ang banal na Espiritu ay bumaba at lumukob sa mga alagad ng Panginoon, di ba po sila po ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. No? So itong mga taong ito, nung panahon na yon, ay sila po ay nakikipista sa Judea dahil yun po ay araw ng Pentecostes. No po? At itong mga taong ito na nakikinig sa preaching ni Apostol Pedro, ay sila po yung sinasabi rito na sila yung mga nabagabag. Na po. So, titingnan po natin, bakit sila nabagabag? Ano po yung narinig nila mula kay Apostol Pedro na naging dahilan upang sila ay mabagabag? Ano po? Pag sinabing nabagabag, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ito yung parang nakita mo sa sarili mo na meron kang nagawang hindi maganda at ikaw ay nakonsensya. No? Naisip mo na meron kang bagay na nagawang na hindi maganda. Kaya dahil doon, hindi ka mapakali. Naisip mo na mali pala yung nagawa ko. So dito, tingnan po natin ano ba yung preaching ni Apostol Pedro. So, bumalik po tayo sa mga unang teksto bago po ito. Ito po yung sermon ni Apostol Pedro. Sabi rito, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas sa mga taga-Judea. At kayong lahat na panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lang ng umaga ngayon at ang nakikita ninyo ay katuparan na ipinahayag ni Propeta Joel. So ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo at apoy, makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos, pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na pinagkanlilo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mula't mula pa'y ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siyang binuhay ng Diyos at hinango sa pangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya.
Kaya't ako'y magdiriwang, puso't diway nagagalak. Gayon din naman ako'y mabubuhay na may pag-asa, sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo pahihintulutan mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinabi ko sa inyo, ang ninunong nating si David ay namatay at nilibing, at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Kaya't ang muling pagkabuhay ni Kristo ang nakita at pinahayag ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na babulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo at ang kanyang binuhos sa amin tulad ng inyong nakita, naririnig. Sabi ni, hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko ang iyong mga kaaway. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So, nung marinig po ng mga tao, itong mensaheng ito ni Apostol Pedro, yun po yung naging dahilan ng pagkabagabag nila. Sapagkat nakita po nila doon sa preaching ni Apostol Pedro yung katotohanan. Anong katotohanan po ito? Na si Jesus Christ, na kanilang tinanggihan, ay siya pala yung hinihintay na tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Ano po? Kaya hindi sila, kaya nagkaroon sila ng parang guilt, nagkaroon silang guilt sa kanilang puso. No, alam nila, nung nabubuhay pa ang Panginoon sa Kristo, alam nila yung mga kababalaghan, yung mga himala na ginawa ng Panginoon. No, alam nila ng mga Hudyong ito na mayroon darating na tagapagligtas. No, habang ang Panginoon sa Kristo ay nangangaral, at kasama ron ay siya ay nagpapagaling, bumuhay ng mga patay, ay nasaksihan ng mga taong ito ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Pero kahit na nakita nila yon, ay hindi pa rin nila tinanggap na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos na buhay. Hindi sila naniwala. No, hindi nila pinaniniwalaan yung mga sinasabi ng Panginoon, yung mga ginagawa ng Panginoon. Kaya nung marinig nila ito, itong preaching na ito mula kay Apostol Pedro, kasabay noon ay nadoon po yung pagkilos ng Banal na Espiritu at paghipo ng Banal na Espiritu sa kanilang mga puso. Alam niyo po, hindi marirealize na isang tao ang kanyang pagkakamali unless na ang Banal na Espiritu ang magpamulat nito sa kanya. Nung mga panahon na yon, ay nadoon na yung ipinangako ng Diyos Ama na Banal na Espiritu. Nadoon na eh. So kaya, itong mga taong to ay, ito yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa lugar na yon para makita nila yung mga katotohanan, yung mga pagkakamali na kanilang nagawa. Ano po? So dahil dito, nung mabuksan ang kanilang kaisipan at buksan ng Banal na Espiritu ang kanilang kaisipan at ang pangunawa tungkol doon sa Panginoon Kristo, ay sila'y nabagabag. Nakita po natin, itong pagkabagabag nila ay pagpapakita na sa kanilang mga sarili na inaamin nila sa kanilang sarili, merong kaming maling nagawa, meron kaming mga pananagutan. Di ba? So, ganyan po eh. Kapag ang isang Christian ay nakagawa ng hindi maganda at hindi siya nababagabag, anong ibig sabihin nito? Mahirap po yun. No? Kapag hindi niya nakikita yung pagkakamali niya. Pero ito po, nakita natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa mga tao, sa mga nakikinig kay Apostol Pedro noon. Kaya nung malaman nila ito,
ganun na lang ang kanilang kalungkutan din. Kaya tinanong nila kay Apostol Pedro. Po, sabi nila, mga kapatid, ano po ang dapat naming gawin? Napakagandang tanong. Nung malaman nila ng mga taong ito, yung kanilang pagkakamali, ay humingi sila, nagtanong sila. No? Naghahanap sila ng kasagutan. Ano ang sagot doon sa mga nagawa namin? Diba? Ano ang dapat naming gawin? So kaya tinanong nila si Apostol Pedro, ano po ang dapat naming gawin? So ito po ay pagpapakita na rin na inaamin nila sa kanilang sarili, no, na sila ay nagkamali. Kaya dito, makita po natin na talagang yung salita ng Diyos ay tumatagos hanggang sa kaibuturan ng puso. Sumusugat talaga yan. Kaya tayo, pag meron tayong narinig na mensahe na alam natin na natouch yung puso natin, uy, ang sakit nun ah. Merong gustong sabihin ng Panginoon. Diba? May gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Katulad sa mga taong ito. Merong gustong gawin, ipagawa sa atin ng Panginoon. Katulad ng mga taong ito. Kaya nung tanungin nila si Apostol Pedro ay kung ano ang dapat nilang gawin doon sa kanilang mga nagawang pagkakamali, sabi dito ni Apostol Pedro ay repent, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. So yun yung sagot nila ni Apostol Pedro. Sabi rito sa verse 38, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So yun po yung kanilang dapat gawin. So dito, kinakailangan po, hindi lang po ito basta-basta paghingi ng sorry. Pag sinabing pagsisihan, ano po, ang nais po dito ni Apostol Pablo na gawin ng mga taong ito ay baguhin nila yung kanilang kaisipan. Kasi nung una, yung kaisipan nila tungkol sa Panginoong Jesucristo ay si Jesus Christ ay tao lang. Si Jesus Christ ay magaling lang siya magturo. No? Ano lang siya? At pinaratangan pa nga siya ng na kaya si Jesus Christ nagpapagaling dahil siya daw ay nasa kapangyarihan ng masamang espiritu. So, marami silang paratang. Ganun yung kaisipan nila, no, ng mga taong ito patungo sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito ni Apostol Pedro, pagsisihan niyo yan. Baguhin niyo yung kaisipan nyo patungkol sa Panginoon Jesucristo. No? Yung kaisipan nyo na hindi maganda patungkol sa Panginoon Jesucristo, gawin yung tama. Na si Jesus Christ ay ang totoong anak ng Diyos na buhay. Na si Jesus Christ ang isinugo ng Diyos para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? At nagpapagaling siya dahil siya ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay galing sa Diyos Ama. Siya ay Diyos. Isa sa 3 persona ng Diyos. No? Dapat, gusto ni Apostol Pedro dito, yung ganitong pagsisisi, mabago yung kaisipan natin. No? Kasi tayo po, minsan, pag nakagawa tayo ng pagkakamali, ang dali lang naman minsan sabihin sorry ha. Tapos syempre, may kasamang pag-iyak pa yon. Pero ang tanong, sa pag-sorry mo ba yon, sa pag-sorry ba nila, ay nabago ba yung pag-iisip nila patungkol dun sa dati nilang mga ginagawang mali? Kasi kapag hindi nabago, ay walang totoong pagsisisi doon. Diba? Kaya dito, sabi ni Apostol Pedro, ay pagsisihan ninyo at yun yung totoong pagsisisi. Sabi pa rito ni Apostol Pedro na magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, ni Jesucristo, upang kayo'y patawarin. Ano po? So, pagkatapos na sila ay makapagsisi, siyempre, sa kanila yung kapatawaran ng Diyos. Diba? At dahil doon, ay kinakailangan po nilang magpabautismo. Yun po yung instruction ni Apostol Pedro. Pero gusto natin linawin dito, mga kapatid, na yung pagbabautismo hindi po nakakapagligtas. Ano po? Ang nakakapagligtas lang po ang Panginoon Jesucristo talaga. So itong pagbabautismo, ito po ay kapahayagan na ikaw
ay nakikipag-isa sa Panginoon Kristo. Sinasabi mo in public na ako ay tagasunod ng Panginoon Kristo. Ako ay alagad ng Panginoon. Kaya yung kaisipan din natin sa makamundong ito ay ililipat natin yung kaisipan patungkol sa Panginoon Kristo. Sa Kanya tayo nakapokus. Diba? So kinakailangan nilang gawin yon. Sabi pa ni Apostol Pedro dito ay, at ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu ng Diyos. So, kailan ba pinagkakaloob sa atin sa bawat tao ang Spirit of God? Sa sandaling ang isang tao ay nagsisi ng kanyang kasalanan, na inamin niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan, at tinalikuran niya ito, tinanggap niya ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas, ano po, nung araw na yon, yung time na yon na tinanggap nila ang Panginoon Kristo, ay sasa kanila yung Spirit of God. Bibigyan sila ng Spirit of God. Ano po? Pero hindi rin naman po ito yung magiging nangyari katulad nangyari sa mga apostol na sila ay nakatanggap ng Spirit of God, nakapagsalita ng iba't ibang wika. Ano po? Hindi tayo nagsasalita ng mga iba't ibang wika, ay wala sa atin ang Spirit of God. Ano po? So, meron po kasi kanya-kanyang kaloob. So, dito po, ayun po yung instruction sa kanila ni Apostol Pedro. Sabi rito, ay, pagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng Panginoon. Ano po? Kinakailangan po na ang isang mananampalataya ay makitaan ng pagbabago sa kanyang buhay kapag siya ay nagsisi. Kapag siya ay tumalikod sa kasalanan. At dahil po roon ay siya po ay mapapabilang na rin sa body of Christ. Ano po ba itong body of Christ? Ito yung church na tayo. Sabi rito, at dahil doon, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin na masamang lahing ito. So nanawagan si Apostol Pedro sa kanila na iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Ang katotohanan po rito na gustong iparating o bigyan din ni Apostol Pablo dito ay yung pagsisisi talaga. No, hindi naman po natin kaya talaga iligtas ang ating mga sarili. No? Tayo na kabilang sa lahi ng mga makasalanan, kapag hindi po tayo nagsisi, ay hindi po natin makakamit ang kapatawaran ng Diyos. At kapag hindi po natin nakamit ang kapatawaran ng Diyos, ay tiyak na hantong tayo sa kaparusahan. Kaya nga dito, sabi ng Apostol Pedro, ay kailangan magdesisyon yung isang tao. No? Kailangan magdesisyon na tanggapin niya ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Noon po ilang araw pa lang, sariwang-sariwa pa sa kanila yung ginawa ng Panginoon Kristo. Kasi ilang araw pa lang nang umakyat ang Panginoon Kristo nito sa langit No? Kaya mas maganda para sa kanila yon na sariwain yung ginawa ng Panginoon Kristo. So, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang mga sinasabi at nanawagan sila na iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdag ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkapatid sa pagpirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Biro niyo po, sa isang preaching ni Apostol Pedro, ilan yung naligtas? 3,000. Ito po ay hindi gawa ng tao. Ito po ay gawa ng Diyos, ng makapangyarihan Diyos. Ano po? Ito po ay gawa ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po, ang siya kumilos ng mga panahon na yon, kung kaya't ganun karami kaagad yung naligtas. Ganun karami kaagad yung iminulat ng banal na Espiritu, yung mga mata nila,
doon sa preaching ni Apostol Pedro. Ano po? Ang maganda rito, no, ay sabi rito, yung mga nanampalataya sa Panginoon Kristo, yung mga nakakilala sa Panginoon Kristo, ay nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Alam niyo po, hindi naman po lahat, hindi po lahat, itong 3,000 ito ay taga doon sa Judea, sa Jerusalem. Hindi lahat sila. Ano po? Sapagkat meron galing sa mga iba't ibang bayan na nakipista doon sa Judea. Ano po? Ganun po kasi nila pinahalagahan din yung panampalataya nila eh. No, kahit sila po ay nasa malayong lugar, alam nila na dumating yung pesta ng mga Kristiyano, pupunta sila doon. No po, para makiisa. So, ang 3,000 ito ay nanatili sila doon sa tinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang mga kapatid. Na po, hindi na po sila umalis doon. Yun po ang maganda rito, hindi na sila umalis doon upang mas pahalagahan yung Panginoon Kristo. Mas pahalagahan yung itinuturo ng salita ng Diyos. Di ba? So, ganun po nila pinahalagahan si Jesus Christ. Ano po? So sabi rito, sila ay nagsama-sama bilang mga kapatid, nagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ano po? So napakahalaga po na nung nagsisimula yung church, nung mga panahon na yon, ito po yung kanilang mga ginagawa. Kaya nga dito po sa bandang dulo ng ating binasa, makikita po natin, dumami sila ng dumami. Una, ay pinahalagahan nila yung katuruan ng apostol at pinahalagahan nila yung pagpira-piraso, no? Magpira-piraso ng tinapay at pinahalagahan nila yung pananalangin. Ano po? So gantong kahalaga, no? Yung gantong kaimportante yung Panginoon sa kanilang buhay nung araw. So hindi na sila bumalik doon sa lugar nila. No? Sabi rito, dahil sa maraming himala at kababalaghang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. So dito sinabi rito, no, na marami pang nagawang mga kababalaghan, mga himala ang mga apostol. At ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanilang buhay. Ano po? At dahil doon sa nakita nilang yon, sila po ay pinagharian ng takot. Pero itong takot na ito, ay hindi po ito yung ordinaryong pagkatakot. Ito po yung pagkatakot na may kasamang paggalang sa Diyos. Ano po? Kaya nga dito makikita natin yung resulta ng pagkatakot nila sa Diyos. Yung tawagin nating banal na pagkatakot. Ano po? Sabi rito, nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya, ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. So may mga tao roon na, sabi ko kanina, may mga tao roon na hindi talaga taga roon at hindi nakatira doon. So maaring sa 50 days na pag-stay nila doon, dahil nga nakipista sila, ay marahil wala na silang pera at wala na silang kakainin. At ito yung ginawa ng ilan sa mga kapatid na nakatira doon. No? Pinagbili nila yung kanilang mga ari-arian para may maitulong sila sa mga kapatid na hindi taga roon, na hindi na umalis doon. Diba? Makikita po natin dito mga kapatid yung resulta ng banal na pagkatakot sa kanilang mga puso. Merong pagmamalasakit. Unang-una, syempre, merong pagmamalasakit, paggalang sa Diyos. Kalawa, merong pagmamalasakit at paggalang sa kanilang kapatiran sa Panginoon. Di ba po? Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangailangan. Kung ano po yung pangailangan nung bawat isa ay tinutugunan po nila sa pamamagitan po nung kanilang mga napagbilhan. So napakaganda po nung buhay nung unang iglesia, nung panimula ng unang iglesia, sapagkat makikita po natin dito sa tekstong binasa natin, natin talaga yung pagmamalasakit nila. Bakit? Bakit nila ginagawa yon?
Kasi mas importante sa kanila si Jesus kaysa sa mga bagay na meron sila. No? Ganun nila pinapahalagahan ang Panginoon Kristo. At ganun nila pinapahalagahan yung mga kakapatid nila sa Panginoon. Sabi rito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. So, dito, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. So, yung pagpira-piraso ng tinapay, ito po yung communion. Ano po? So, dito ay lagi nilang inaalaala. Hindi lang once a month. Sabi rito, araw-araw. Pumupunta sila sa templo, sa bahay-sambahan. At ano yung ginagawa nila? Nagpipira-piraso sila ng tinapay. No? Nagkukomunyon sila upang alalahanin yung ginawa ng Panginoon Kristo. Yung pagkamatay ng Panginoon para sa ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay. So biro nyo, gaanong oras po yun na dapat ibigay araw-araw? Di ba po? Tayo, ang nakagisnan lang natin, once a month, magpipira-piraso ng tinapay, magkukuminyon para sa pag-aalala sa Panginoon. Di ba? Pero sila, araw-araw nilang ginagawa yon. Ganun nila pinahalagahan yung Panginoon ng panahon na yon. Kaya nga, mapapansin po natin, dito pinakita po sa atin, araw-araw nadadagdag yung inililigtas sa kanila eh. Bakit? Kasi araw-araw kumikilos sila. No? Sabi rito, masaya nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. So dito pa, meron pa pong ginagawa sila, yung pananalangin. Po, nagtitipon sila sa bahay-sambahan ng Diyos upang sama-samang manalangin. Ano po? Napakagandang halimbawa na dapat ay ginagawa ng iglesia ngayon. Di ba? Alam niyo po, yung pananalangin, hindi lang naman po yan para sa mga leaders na pupunta rito sa panahon ng pananalangin, Pastor. Anong araw ba yun? Huwebes? Miyerkules? No? Basta kung ano man yung tinakdang araw ng leaders sa araw ng panalangin, hindi lang yan para sa mga leaders o pastor. Yan po ay para sa ating lahat. Tingnan po natin yung attendance natin ngayon. Ganong karami? Nakikita po ba natin yan sa araw ng pananalangin? Sila po, alam niyo po, nung panahon na yon, ganun po sila. Nagsasama-sama sila. Meron po silang, araw-araw po silang nananalangin. Kaya nga napakaganda po nung panimula nung church noon. Kaya mabilis po silang lumago dahil sa kanilang mga ginagawa. Po. Sabi rito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. O biro nyo po yon, dahil nakikita ng ibang tao yung kanilang ginagawa na sila ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, na sila ay nagpupuri sa Panginoon, na pinahalagahan nila yung mga gawain ng Panginoon, ay nalulugod din sa kanila yung mga tao na nakakita sa kanila. At dahil po doon sa ginagawa nilang iyon, ang sabi rito, at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas, ang mga inililigtas. Ano po? Di ba napakaganda? Bawat araw, nadaragdag sa kanila ang iniligtas. Dahil po, unang-una, siyempre nandun yung patnubay ng banal na Espiritu at naroon yung decision din sa kanilang mga sarili na unahin ng Panginoon. Po, ganyan po yung naging buhay nung mga kapatid, nung nagsisimula pa lang yung church. Ngayon sa atin, kung nais natin na lumago pa at marami pang masave, kailangan dagdagan po natin yung pananalangin. Ano po? Kailangan dagdagan natin yung mga bagay na dapat natin gawin para makita sa atin ng iba na si Jesus Christ ang namumuhay sa ating mga sarili. Di ba po? Kailangan mga kapatid na ipakita natin sa kanila na si Jesus ay totoo sa ating buhay.
Ano po, kinakailangan, sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw na din, na marami pa rin pong hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Sino po ang gagamitin ng Panginoon para makarinig sila? Non-believers? Paano i-share ng non-believers ang mabuting balita? Diba? Ito, sila na nakarinig ng mabuting balita, sila na nanatili sa katuruan ng mga apostol, sila na nagpahalaga sa Panginoon Kristo, nabigay ng oras sa Panginoon, sila yung ginamit ng Panginoon para mas marami pang maligtas. Ano po? Dito na po ako magtatapos. Huwag po tayong manghinayang sa mga oras. Sa mga oras at mga bagay na meron tayo na mawawala. Huwag po tayong manghinayang dyan. Kung katumbas niyan ay ang kapahamakan ng isang kaluluwa, di ba? Pahalagahan po natin ang Panginoon Kristo ng higit sa ating buhay. Unahin natin siya ng higit sa lahat. Ano po, yung mga katuruan na ating narinig, ang mabuting balita na ating narinig, ay kinakailangan iparating din natin sa kanila. Di ba po? Kinakailangan ibahagi na din natin sa kanila. Nang sa gayon ay matamurin po nila, malaman nila na kinakailangan ng isang makasalanan ang pagsisisi, ang tanggapin ang Panginoon Kristo, no? At ang sumunod sa Panginoon Kristo. Nang sa gayon ay hindi po sila maisama doon sa sinasabi ni Apostol Pedro na nalahing makasalanan na hantong sa kaparusahan. Ano po? Siyempre, ayaw din naman natin na tayo lang yung magkaroon ng kapatawaran. At tapos yung mga mahal natin sa buhay ay alam naman natin ang paraan kung paano. Di ba po? Tapos hindi naman natin binabanggit sa kanila. Ipakita natin sa kanila yung isang buhay na binago ng Panginoon Kristo. At bilang church, bilang kabilang sa katawan ng Body of Christ, pakita rin natin sila sa atin, pakita natin sa bawat isa yung sinasabi ritong yung takot, yung banal na pagkatakot. Ano po? Yung paggalang sa Diyos, yung pagmamahal sa mga kapatid, yung pagtulong sa mga nangangailangan, ay ipakita rin po natin sa bawat isa. Yan lang po ang mensahe natin sa umaga ito. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa pagpapaalala niyo po sa amin mula sa iyong banal na salita, Father God. Dalangin po namin ang patuloy na ang Panginoon Kristo ang siyang maging una sa lahat. Siya yung mas bigyan naming pagpapahalaga kaysa sa mga bagay na meron kami sa mundong ito. Dalangin po namin, nakatagpuin kami ng banal na Espiritu upang kami po ay tulungan na makapamuhay ng naayon po sa iyong kalooban at makapamuhay ng may kaluguran sa iyong banal na harapan. At ang banal na Espiritu rin ang tumulong sa amin upang kami po ay maging kabahagi sa paglago ng iglesia, maging kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita, nang sa gayon, sa bawat araw, Panginoon, ay meron kang idinaragdag na maliligtas sa iglesyang ito. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng katapangan, ng lakas ng loob upang gawin ang mga bagay na ito para sa iyo, Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.